Pwede bang magluksa ang mga abay sa kasalan habang kasama pa nila ang nobyo? Welcome to my channel, ang Kuya Nanding M. Please like, share, and subscribe. Ang akin channel ay tungkol sa biblical, inspirational, and life experiences at motivational. Pagbasa sa Ebanghelyo ni San Mateo, chapter 9, verses 14 to 15. Nooy lumapit sa kanya ang mga alagad ni Juan at nagtanong, "May araw ng ayuno kami at ang mga Pariseo, at wala bang pag-aayuno ang iyong mga alagad?" Sinagot sila ni Jesus, "Pwede bang magluksa ang mga abay sa kasal habang kasama pa nila ang nobyo? Darating ang panahon na aagawin sa kanila ang nobyo, at sa araw na iyon sila mag-aayuno." Ang mabuting balita ng Panginoon. Pinupuri kita, Panginoong Jesucristo. Ngayon, gusto kong pagnilayan ang may tatlong mahalagang punto ngayong mahal na araw. Ang 3 and 1. Ano ba itong 3 and 1 na sinasabi? Sa panahon ng 40 days, ito yung pakikiisa sa paghihirap, kamatayan, at muling pagkabuhay ng ating Panginoon. At ang 3 and 1 na ito ay panalangin, pag-aayuno, at kawang-gawa. Madaling sabihin itong tatlong ito, ngunit magandang bigyan din natin ng pagpapahalaga ang bawat isa. Ang panalangin ay napakahalaga sa panahong ito ng Kwaresma. Ito ang pakikiisa natin sa paghihirap ni Kristo. Ano ba ang panalangin? Siyempre, kung titingnan natin ang Ama namin, ito ay isang pasasalamat sa ating Panginoong Jesucristo sa kanyang pagtanggap ng pagiging Diyos at pagpapaubaya sa plano ng Diyos. Sa ating panalangin, mahalaga na meron tayong pagpapaubaya sa ano ang talagang plano ng Diyos, kasi meron din tayong plano, pero merong malaking plano ang Diyos. At ikatatlo, yung paghingi ng anong kahilingan. Kung titingnan natin ang Ama namin, bigyan mo kami ng aming kakanin sa araw-araw. Isang konkretong paghingi ng kahilingan. Ang pagkain naman ay hindi lamang physical, kundi ito yung mag-sustain sa ating pagkatao. At makikita din natin sa panalangin yung paghingi ng tawad. Humihingi tayo ng tawad at nagkakaroon tayo ng pagsisisi sa ating mga kasalanan. At kahuli-hulihan ang paghingi ng tulong na proteksyon sa Diyos, na sana'y hindi niyang maipahintulot na tayo'y mapunta sa tukso. At ang huli nga ay mangyari ito. Kung ikalawa sa ating mahalagang bagay na ito ay ang pag-aayuno. Ang pag-aayuno ay isang pag-abstain sa pagkain ng marami
sa atin nga itong mga nakakariwasa, fasting and wellness, para magkaroon tayo ng magandang physical na buhay, katawan, nagkakaroon tayo ng wellness. Ito yung fasting. At ito ay, ang fasting ay napakahalaga sa panalangin dahil ito ay pagbibigay ng puwang na di pagkain ng sobra o pagbibigay ng panahon sa Diyos upang makausap natin siya. Ito yung kuminsan kasi pag tayo'y punong-puno ng pagkain, nakakalimutan na natin ang makikipag-usap sa Diyos. At mararamdaman natin kung paano nag-fasting ang Diyos, nag-ayuno ang Diyos. At ito din yung panahon ng pag-aayunong ito ay pakikinig sa Diyos sa Kanyang mga sinasabi sa atin. Marami siyang gustong sabihin sa atin, pero ang nangyayari sa atin kasi, tayo lang ang nagsasalita. Hindi natin ipinapaubaya ang panahon na mag-abstain tayo sa pagsasalita o wag tayo munang magsalita at makinig tayo. Ano ang plano ng Diyos sa atin? Ano ba ang tamang asal ng pag-aayuno na kinalulugdan ng Diyos? Kinalulugdan ng Diyos ang pag-aayuno kung may kasamang pagsakripisyo tayo. No? Ito yung pagsakripisyo na meron tayong kaunting paghihirap. Pag-iwas sa bawat uri ng korupsyon na nangyayari sa atin. No? Ang korupsyon kasi pwede rin sa bahay, pwede din sa pamilya, at lalong-lalo na sa pamumuno. Ito ay isang pagsakripisyo. Kung bibigyang pansin natin ang halimbawa ang PhilHealth, ito yung pagbibigay ng tamang dagdag sa mga benepisyo ng mga members. Hindi kinukuha ang benepisyo ng mga members, kundi pinalalawak sana ang mga benepisyo nito, katulad ng mga outpatient na nagsisiksikan sa mga public hospitals. At kung nabibigyan natin ng tamang benepisyo ang mga outpatients natin, kahit sa mga laboratory o sa mga pangangailangan nila, so nagiging less ang mga may sakit at naaagapan ang tulong natin sa mga nangangailangang mga may sakit. At isa rin sa pagsakripisyo ay ang tamang pagsahod sa mga empleyado at tulong sa nangangailangan. Sa ganitong paraan ng pag-aayuno, nagiging kalugod-lugod tayo sa harapan ng Diyos. Ang kawang gawa ay pakikinig at tumutulong sa pangangailangan ng bawat isa, hindi paghuhusga at panglalait sa mga dinaranas ng mga naghihirap, kundi ito ay tulong ng 3 T: time, treasure, at talent. So, ito po muna ang aking ibabahagi at God bless po sa ating lahat.